I understand yung mga tao. Kasi sabi nila sa akin, ba't hindi pa po nagra-rapture? Bakit ganito po? Parang mahirap na ang buhay sa mundo. At marami na kami napapansin mga pagbabago. Yan po sabi nila. Hindi kaya tribulation na yun. Pasok po yun. Guys, I would like to remind all of you, don't ever, even in a single sec, isipin ninyo, wag nyong iisipin na, even in a single sec, wag ninyong iisipin kako sana na nasa tribulation na tayo ngayon. No, wala pa po tayo doon. At hindi na po tayo makararanas ng gayoon sapagkat kay linaw po sa aklat na ito. Okay? Kay linaw sa aklat na ito. Bago sumapit yon, bago dumating yon, no? Ang church ay tatanggalin muna ng Panginoong Hesukristo sa lupa. Tayo po yung church. Dadagitin na po tayo ng Panginoong Jesus sa lupa. Dito sa lupa at ipapanik na po tayo sa langit. Kaya sana wag natin maging basehan yung meron kasi mga sinasabi December prophecy. Ako, ramdam ko yung mga pagbabago itong December. Kagabi, ewan ko po kung naranasan po ninyo, hindi po siya gamo-gamo. May mga lumilipad na para siyang mas malalaki siyang mas malalaki siyang kulisap. Ang baho. No? Nagliliparan. No? Ang dami sa labas. Hindi ko po alam ba't po gano'n. No? Pero sa bagay, yun po naman, nangyayari din po yun, pero minsan lang po yun. Mas maraming gamo-gamo. Kaya nga po sabi nung isa, tribulation na. No, hindi po. Ang Great Tribulation po ay puot ng Diyos. At hindi kailanman sasapit sa mga anak ng Diyos ang puot ng Diyos. Dahil tayo po ay pinatawad na, niligtas niya, at aalagaan niya forever. Kasama po sa pag-aalaga niya yung dadagitin tayo paalis sa lupang ibabaw na ito upang pumasa kanya magpakailan-kailan paman. Okay? So ang Panginoong Hesukristo po natin ay tapat sa kanya mga pangako. Okay? Pag sinabi mo kasing tribulation na, ito po ang sisti dyan. Pag naniniwala kang tribulation na, meron kang pinaniniwalaan na AC o Antikristo, yung nasa larawan na yan ang madalas nilang sinasabi, si Donald Trump. Kawawa naman si Donald Trump. No? Ang AC, makinig po kayong mabuti, ang Antikristo ay isa pong Hudyo sapagkat ang dami pong patutoong scripture diyan. No? Yan po ang paniwala ko. Meron din views na taga-Europe siya, meron ding taga-Middle East. Tignan niyo po, ang mga Hudyo hindi maniniwala sa ibang lahi sapagkat ang mga Hudyo ay kahirap papaniwalain, no? Kahirap papaniwalain sa ibang lahi sapagkat marami silang experience na hindi maganda patungkol sa ibang mga lahi. Paano nila tatanggapin ang isang leader mula sa ibang lahi? 'Di ba? Kung sa bagay, kung yung sariling kababayan nga nila, nireject nila 2,000 years ago pinapako pa nila sa cross, di ba? Si Jesus. Pero what I mean is, after nung nangyaring yun, mula nang mamatay si Jesus at muling mabuhay, ang mga Hudyo po, after AD 70, ay naging palaboy sa buong mundo. Ang AD 70 po, ito po yung nangyaring dinestroy yung kanilang temple, hula ng Panginoong Hesukristo sa pagtanggi nila sa Diyos Anak. Sabi niya, dumalaw ang Diyos sa inyo, subalit nagmatigas kayo. Kaya yun po ang kanilang sinapit. Pero ganun pa man, may pangako ang Diyos sa kanila na sa bandang huli, no, yung kanyang mata ay maibabalik po sa kanila o yung orasan muling iikot sa kanila. Kasi tumigil po yung orasan sa mga Hudyo nang tanggihan nila ang Diyos Anak na si Jesus. Amen? Pero pagdating po ng rapture, dadagitin na po tayong lahat. Yan na po. Tandaan nyo, ang Great Tribulation ay hindi po para sa mga believers. Again, uulitin natin, the tribulation is not for believers. It's for the Jews. Gayon din naman,
ang rapture ay hindi para sa mga Hudyo. It's for us, Gentiles. Gentile Christian believers. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin sa Bible. Baka naman sabihin, ay meron pong timeline kasi ito. Basahin lang po natin yung 12 tapos 21, no? Ay yung tama ba to? Basahin muna natin yung 15. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ito po yung abomination of desolation. Lalapastangalan niya yung templo. Hindi po ba papayagan niyang maitayo yung si third temple? Pag si third temple nakatayo na, tuwan-tuwa ang mga Hudyo. Tuwan-tuwa sila sapagkat naitayo na ang third temple. Subalit after 3.5 years, ipapatigil niya yung paghahandog sa templo. Sapagkat ang purpose po naman ng templo ay naghahandog. So ipapatigil niya yun. Malamang magtataka sila ba't niya pinatigil. At doon siya aakyat sa pinakamataas na bahagi ng templo at sasabihin niyang siya ay Diyos. Naka-coverage po yun sa buong mundo. Naka-live. Kaya ang mga tao during that time mapapaisip, sandali lang, niloloko tayo nito. O yun na. At maraming maghahanap ng aklat na ito. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Maghahanap ng Bible. Malay mo, makakita sila ng Poimen, ang Biblia ng mga pastor. So, ibig ko sabihin, pag nabasa na po nila sa Bible yung katotohanan, ay totoo pala na may Antikristo. Actually, alam nilang may Antikristo. Kaya lang, dahil sa mga naranasan nilang overwhelming na kagalakan dahil akalain nyo, yung mga nagawa ng Antichrist nung una, hindi nila iisipin na parang siya nga yung Antikristo. Pero nung nalantad na, dahil ang aklat na ito nagsasalita na pag binasa nila, sila na po yung mga magiging tribulation saints. Dahil kahit anong mangyari, itong mga taong ito ay hindi tatanggap ng tatak ng halimaw sapagkat alam nila diablo yun. Ang nasa likuran nun ay si Satanas. Pangarap ni Satanas ang pagsamba. Matagal na yan. Matagal na yan, pangarap niya. At matutupad niya to sa maikling panahon. 3.5 years. Actually, sabi mo ng 7 years. Kasi paglabas ng Antikristo, paapet niya yun, di ba? Tingnan niyo po itong sa 21. Sapagkat sa panahong iyon, ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari pa kailanman. Napaka-espesipiko ng aklat na ito patungkol sa mga katotohanan binasa natin tungkol sa tribulation. Kaya please, kumampante kayo. Wala pa tayo sa tribulation. Okay? Kung tribulation na ngayon, bakit nandito pa tayo mga mananampalataya? Yun lang po ang sukatan dyan. Kaya pag nandito ka pa at mananampalataya ka, that's not yet tribulation. Siguro beginning of birth pains pa lamang, but not the pains of tribulation. Lalabas po yan, no? Sa takdang panahong itinakda na ng Diyos sa loob ng mahabang panahon. Mararanasan niya ng buong mundo, lalo na yung mga tumanggi kay Jesucristo, yung mga ayaw kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa, no? Yung mga ayaw tumanggap ng free gift of salvation. Talaga naman po, sa totoo lang po, bonggang-bonggang susunugin sa asupre at dagat-dagatang apoy na kung tawagin ay Gehenna. Pananakot, mali. Pag-ibig na nag-uumapaw sa aking puso, naway maklik ninyo ang mga video ng Daily Good Vibes. Dahil dito, si Jesucristo lamang ang bida. Hindi pwede ako maging bida, hindi ako pwede maging bida, hindi pwedeng maging bidang kahit sinong Poncio Pilato sa channel na ito. Dahil dito si Jesus, ang Diyos na kataas-taasan, the Lord God Almighty Jesus Christ alone reigns here forever and ever. Thank you.